everyone! Magandang araw! Super ganda ng sikat ng araw ngayong umaga. Di ba kahapon cloudy, madilim at malamig. Now, sumikat na ang araw dito sa Hong Kong. Ayan. Ayan yung kaganapan dito sa aming lugar sa Maple. At nakikita nyo yung braids na yon, di ba? Lagi din ako doon pumupunta for video, for content. At ayan, maliwanag na maliwanag ang aming kapaligiran ngayon dito. Hindi na siya mukhang laging may bagyo. Ngayon ay napakaganda ng sikat ng araw. Kasing ganda ko, charot! So ayan, siguro sabi ng mga tao dito, ay andito na naman tong Pilipina na to na nag-iingay. Wala nang kasawasawang mag-video. Wala lang, nagustuhan ko lang ngayon ng weather kasi ay umiinit na. Hindi na magiging sipunin at ubuhin ang aking alaga. Alam niyo ba yung mga bata dito kapag ganito ang weather ay masakitin. At as usual, ang nagdudusa ay ang mga nani, ang mga yaya na gaya ko. At ayan ang pinakamalaki kong problema sa buhay. Walang problema kami, ayan, bigla pang uminit. Nakita nyo, bigla lumiwanag. Ay, ang weather, ang talagang hindi naman bisit dahil at normal naman yan. Ayan. At talaga namang ang ganda ng langit, asul na asul. Ayan, asul na asul. Alam nyo ba guys, kwento ko sa inyo, ang malaking problema ko dito sa Hong Kong. Ayan, sige, habang nagkikwento ako, andito, nakatutok yung camera sa kalangitan. Alam niyo ba, yan ang aking problema lang, na kapag yung aking alaga isinipon or inubo, ay biniblame nila sa akin kung ano-anong ipinakain ko, lalo na itong lola. Ayan, dahil lola, syempre, paniwalang-paniwala na yung lola ay tunay, kumbaga iba yung ngayon iba yung kultura ngayon ng mga kabataan at katandaan. Nung unang panahon siguro, ang hilig-hilig nilang maraming sinasabi na kapag kumain ka ng candy ay ikaw ay magkakasakit or uubuhin. O, diba? Bakit isinisisi nila sa candy? Tapos yung orange, bawal na bawal at lagi nila pinagbibintangan, pinakain ko ng orange kahit hindi. Ay ngayon, syempre tayo namang mga Pilipino, tayong mga nani ay walang imek dahil pinapalampas natin ang kanilang mga salita. Pero alam mo naman, tayo ay marunong ding mapuno. Hanggang ngayon ay nakaka-insulto na sila. So ayan yung dahilan kung bakit ako ay namang problema dahil dyan sa weather. So dahil the weather, kapag ang weather ay mabilis magkasakit, hindi dahil sa kinakain na candy. Anyway, meron din naman. Nakita ko sa YouTube at according sa mga doctor na pinapanood ko sa YouTube, ay kapag ma-oily ang pagkain at maalat ay nagiging sanhi ng ubo. Yes po, totoo yan. Isa na rin yung pag uminom ka ng malamig. Ayan, I believe. Pero yung sasabihin mo kumain ka ng isang candy or ay sasabihin inubo. At saka isa pa, ang hilig-hilig nilang magbintang sa mga maid na gaya nating mga Pilipina na pag nagkakasakit yung bata ay hindi naman sila naghihirap na gaya natin, Katulad ko na simula isinilang yung aking alaga ay ako ang katabi, ako lahat. Ako yung napupuyat. Siguro sinurelate yan na naging mami na naranasan na talagang hindi natutulog buong gabi. Ako yun. And then after that, may baby na ako, may trabaho pa ako sa bahay. So, diba? Kaya hindi nyo ako masisi, kumbaga sumabog na ako, diba? Pero yun namang bilang tayo Pilipina, kahit sumabog na tayo ay kapag nalambing-lambing at tayo ay kapag nauto-uto, hindi naman nauto-uto, anong tawag doon? Parang inaalo-alo, ay okay na sa atin. Pero syempre, hindi din ganun katagal. Kaya kumbaga tayo kasing, ang mga Pilipino kasi at saka mga Chinese, ibang-iba talaga yung kultura, 'di ba? Sila kasi mga manhid sila, hindi tulad nating mga Pilipino na
na meron tayong subject na ano ang tawag doon, meron tayong subject na hello, good morning. Ayun, lagi ko siya nakikita, yung friend ko, Indonesia siya. Ayun. Meron tayong subject na hay nako, ewan. Pag ako mag-video, mag-i-start ng mag-video, alam ko na. Tapos pag pag nagbi-video na hindi na malimutan, meron tayong subject na basta yun na yun. Ang mga Chinese wala, ano sila, mga manhid. Isipin mo, ito mga lola na ito, hindi nila naisip na ako yung pagkasilang ng pagkasilang, ako na lahat. Pag nagkakasakit, ako lahat. Pagkatapos ngayon, lagi nila akong i-blame. And then ito pa ang masakit, ikikwento sa kanyang anak na pag ako'y naanuhan, na pag kaya daw inuubo ay pinapakain ko ng candy. Ito namang isang anak susumbat, sasabihin sa akin, pwede ba tigilan mo na pagpapakain ng candy? Sino bang hindi maasar? Hindi ko siya amo, hindi siya nagpapasahod sa akin. At isa pa, meron din siyang nani, hindi din siya hands-on sa kanyang anak. Bakit siya makikialam, diba? Tapos ngayon, pag sinagot mo, sasabihin sa'yo, katulong ka lang ng kapatid ko. Sabihin sa'yo, katulong ka lang ng kapatid ko. How dare you na sagutin mo ako ng ganyan. And then, syempre, tayo mga Pilipino, dyan tayo natitrigger kung bakit tayo nagiging jablo, kung bakit tayo nagagalit. Diba? Yung mga ganyan ng mga taong, meron kasi tayong tinatawag sa ating Pilipinas na utang na loob. Pero iba yung ibig sabihin ng utang na loob sa pera. Iba din yung utang na loob na may taong nag-handle sa iyo, nag-alaga ng maayos sa iyong anak. Diba? Ang hinihingi ko lang doon ay respeto, hindi naman yung tunay na nasasambahin mo, na igagalang ka. Yung respeto lang na, diba? Yung alam mong matanda yung nanay mo, yung nanay mo nga laging inuubo, yung nanay mo nga laging may sakit, hindi kumakain ng candy, hindi kumakain ng orange, hindi umiinom ng malalamig. Bakit siya nagkakasakit? Oh, diba? So, yun. So, sinong relate sa inyo mga Pilipinas? So, ngayon, ang ating gamot para dyan sa mga ganyan ay ignore na lang. And then, tiisin na lang natin hanggang matapos yung contract, hanggat hindi tayo sinasaktan. Pero sa totoo lang, yung kapatid ni Sir, sinipa niya yung upuan at mukhang sasaktan ako. Pero, inaantay ko din naman saktan ako para magkaroon tayo ng malaking laban. Pero, buti na lang hindi naman nangyari. At ngayon ay medyo ayos na kami. At nung Sunday, ay good news, at talagang pagdating niya, pumasok agad siya sa kwarto at sinabi niya sa akin, "Hi, Cheche." And then tinapik niya yung balikat ko. And then hindi pa rin ako kumain kasi alam mo naman tayo mga Pilipino, hindi agad maghihilom ang ating nasugatang puso. Tapos ayun nga, sabi niya sa akin, bakit hindi ba ako kumain? Ang sabi ko ay, I'm not hungry. Pero totoo talaga, hindi naman ako talaga hungry kasi Sunday yon, kaya kumain ako ng marami ng afternoon at planning ko talagang hindi kumain ng Sunday. So yun lang guys, thank you for watching. Sana kahit hindi nyo nakita yung face ko, na maliwanag sa inyo yung aking kwento bilang isang helper o OFW dito sa Hong Kong. Bye bye! Thank you for watching. Follow more!